the Savior Jesus Christ, to the peace prayer of our dearly beloved noble Pastor Evangelist Valdez Rada Almeida. We thank you so much for anointing every part of our salvation tonight in most awful moving, and our midst for blessing us with Holy Spirit. Once again, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to place on our salvation. Ano they humble, serving, O Lord, for I cannot do anything by myself. Touch the heart, our beloved brethren and visitor, open their understanding to the truth. Blessing thee, O Lord, help me bring your message will love you in power. Anoint the world, the Lord beyond the power of the demons, unbelief, doubt, cast out in the name of Jesus' name. Hindrance is cast out in Jesus' name. Cast out from us in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Mga mahal, we give the highest praise, honor, and thanksgiving to our great God Savior, Jesus Christ. Praise God. We give double honor, respect to our dearly beloved noble Pastor Evangelist Valdez Rada Almeida, in time prophet to our loving God and beloved children and godchildren and all family po ng ating dearly beloved noble Pastor Evangelist Valdez Rada Almeida. We always remembering the personal life, teaching beloved honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Hindi po natin malilimutan ang kanyang mga ginawan turo at aral. Ganon din po, mangin mahal, dito po sa dako ng UAA sa ating banal na gawain, mangin mahal, na pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon. Magandang gabi po sa inyo. Diyan po sa dako ng Abu Dhabi, sa dako ng Fujairah, sa lahat po ng ating mga webcast viewers. Pagparain po kayo ng ating pong mahal na Panginoon. Ganoon din po sa lahat ng ating pong mga nangangasiwa din po sa ating banal na gawain. Beloved Father Rolly Refer, God bless you, mangin mahal, sa lahat po ng makabalikat sa lugar na ito. Mangin mahal, kung tayo po'y may baguhan, ating pong bigyan ng daan ang ilang pong mga talata sa ating pong pag-aaralan sa gabing ito. Praise God. Tatalakayin po natin, mangin mahal, Beloved Paul's prayer to Saints and Philippians, mangin mahal. Ano ba, mangin mahal, ang isang magandang hangarin? Yung panalangin ni Apostol Pablo sa mga banal, sa mga taga-Pilipos. Noon, mangin mahal, ay ang Kristiyano, napakahalaga yung unity. Napakahalaga ng pakikibalikat sa bawat isa, pakikiisa. Kaya, mangin mahal, Beloved Paul's prayer to Saints in Philippians, isang bagay na laging ibinibilin ng lingkod ng Diyos si Apostol Pablo sa mga Kristiyano, magi sa Pilipos, na sila ay magkaisa sa pananambahan, magkaisa, mangin mahal, sa gawaing paglilingkod, sa gawain ng Diyos. Bago po natin ipabasa ito, babasa po ako ng isang talata sa book of Colossians chapter 1, verse 9 up to 10. Makikita po natin dito, mangin mahal ko, na sinasabi po rito, sa Tagalog na po, mangin mahal, babasahin ko, diretso. Dahil dito kami naman, mula ng araw, ng aming marinig ito, ay hindi kami nagsitigil sa pananalangin at paghingi ng patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kaalaman sa kaniyang kalooban sa buong karunungan, pagkaunawa ayon sa Espiritu. Yes. Upang kayo ay magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isang bagay na napakaganda po ng sinambit dito ni Pablo. Hindi na sila tumigil ng pananalangin para sa mga banal. Ihingi ng habag sa ating mahal na Panginoon Jesucristo, kung kaya't ito po'y biblikal. Ang New Testament na nagsasabi ang lahat ng mga mananampalataya, sila po, mangin mahal, ay nadoon at sila po'y nagkakaisa. Sabi ni Pablo, nais ko na kayo ay manatili. Mga minmahal ko, huwag tayong tumigil sa pananalangin at higit pagpupuri sa Diyos. Sabagat sabi niya, mula ng aming marinig ang Ebanghelyo, hindi kami nang hinawa ni anumang oras, wala kaming sinasayang na panahon. Kung titingnan po natin ang kasaysayang ito, ang araling ito, angko po ito sa buhay natin ngayon.
Kahit tayo po'y nababalisa, nadiyan po tayo po ay busy sa ating mga personal na mga gawain, tayo po'y naglalaan ng panahon. Amen? Naglalaan po tayo ng oras. Kaya't mga mahal, sinasabi niya, mga mahal, ano yung manais na magawa ni Paul sa Philippians chapter 1, verse 9 up to 11. Kaya po. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Philippians chapter 1, verse 9 to 11. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense, till the day of Christ, Yes. being filled with the fruit of the righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory, praise of God. Sa Tagalog po, at ito'y idinadalangin ko ng inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo, na nangapuspos ng bunga ng kabanalan, na ito'y sa pamamagitan ni Jesucristo sa ikaluluhati at ikapupuri ng Diyos. Praise God. Amen. Everybody say amen, mga mahal. Ang salita ng mahal ng Panginoon ipinangaral ni Pablo sa Philippians chapter 1, verse 9 up to 11. And this I pray, that your love may abound, keep more and more. Amen. And knowledge and in all judgment. Idinadalangin niya ang bawat isa na magbigay ng lalong-lalo pang gumawa nawa ng kaalaman sa lahat ng pagkakilala. Ito yung mga bagay, makiman na hindi dapat natin sasayangin. Iginugol, makiman sa atin, ng man of God, ng tao ng Diyos, yung araw nila, yung panalangin na ang lakas ay kanila pong inubos na para makiman sa kaligtasan ng lahat ng mga tao. Hindi man narating pa ang ibang lugar, pero ngayon nakita natin, dahil sa prayer, sa panalangin at pagkakaisa, lalong lumalaganap at lumalago ang salita ng ating mahal na Panginoon upang kayo daw ay kilalanin. At manginman, sabi ng verse 10, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Amen. Ngayon, mahal, upang daw magalingin ang bawat isa, kayo ay maging tapat na walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Hindi man tayo totally perfecto. Amen. Walang perfecto, kundi kaya nga po tayo nagsasamba sa Diyos Nananalangin tayo sa mahal na Panginoon. Ang sabi ni Pablo, upang kayo ay maiharap hanggang sa kaarawan ng Panginoon na walang dungis at walang kapintasan ni walang kulubot. So ngayon, mga minmahal, ang buhay pala ng mga mananampalataya noon, nadyan na po, makimal sila'y nagkakaisa, ipinapanalangin. At ngayon, kung ating pong sisiya sa atin, yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon ay marami na po, nauna na ang mga mananampalataya na sila po'y nagsakripisyo, nagsacrifice na kanilang paglingkuran ng buong lakas ang ating dakilang Diyos na buhay. Being filled with the fruits of the righteousness which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. Amen? Mga puspos kayo ng bunga ng kabanalan. Kaya mga mahal, kahit baguhan pa lang, itinuturo na po sa atin kung paano tumalima. Sumunod, hindi po kayo susunod sa tao. Sabi nga ng isa, mga mahal, mahirap daw sumunod sa kabanalan. Di ba? Katuwiran natin, mahirap gawin. Hindi natin kayang iwanan ang sanglibutan, yung yung tayo susunod sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin, hindi po ang tao ang magbabago sa iyo.
Amen. Marami lumalapit sa amin, di po kayang tanggalin yung kasuutan ko, yung kalagayan ko, yung kinagisnan ko bilang akong tao. Sabi ko, mahal, simple lang. Sabi ko, sis, hindi kami ang magtuturo, hindi kami ang magbabago sa inyo. Habang kayo'y naniniwala at nananampalataya kayo naglilingkod sa Diyos, mismong ang Panginoon, dakilang Diyos, ang magtuturo sa inyo ng tinatawag na kabanalan. Puspusing kayo sa pamagitan ni Jesucristo, kalawalhatian, kapurihan sa Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kalawalhatian sa Diyos, yung magi sa ating kasuutan, sa ating kabanalan, sa ating pananalita, ito'y kapurihan sa dakilang pangalan po ng ating mahal na Panginoon. Yan yung ating ipinapahayag. Yan ang sinasabi ni Paul doon po sa Korinto o sa Pilipos. Ang isang problema ng iglesia minsan yung pagmamahalan. Say amen. Love is very important. Dahil doon nakasintro yung iglesia, yung heart ng church, doon nakasintro. Kapag nagkaroon po kasi ng bahagi, doon na po makakapasok ang mga karnal at doon na po makakapasok ang diablo. Kaya yan po yung problema ng iglesia minsan. Mahal, ang sabi, dahil doon lahat nasasakop ang isang bagay na lahat ng karakteristik ng isang tao ay napapaloob sa pag-ibig, love. Hindi mo kaya, mahal, yung magsakripisyo ka, mahal, mag-aayuno ka. Sabi nga, napakahirap sundin. Sabi ng Biblia, mahal, if you love me, keep my commandments. May mga bagay bang mahirap? Ang isang tao, kapag iniibig mo, lahat ng bagay gagawin mo, ibibigay mo sa Kanya. Sa Diyos, how much more, mahal. Tinawag tayo ng mahal na Panginoon sa ministeryong ito. Mahal, anong hinihiling sa atin ng ating mahal na Panginoon? Pagmamahalan, pagkakaisa ng bawat isa. Saan po natin nakita yung pagmamahalan, pagkakaisa sa ating parents in the Lord? Bakit po natin laging sinasambit yan? Dahil sila yung pattern natin. Hindi iba, hindi relihiyon. Sila yung nagturo sa atin. Ang sabi ng mahal na Panginoon sa Matthew 22, verse 37, up to 40. Can you beloved Brother Mark? The Gospel according to St. Matthew chapter 22, verses 37 to 40. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Sa Tagalog, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ang buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang buong propeta, at ang mga propeta. Amen. Everybody say amen. Nauwi sa kautusang ito, isa lang. Maliwanag po, mahal, iibigin natin ng Diyos. And Jesus said unto him, everybody say, praise the Lord. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, buong puso, hindi kalahati, and with all my soul, and with all thy might. Yung isipan natin, huwag maging double-minded sa paglilingkod sa Diyos. Ayaw ng mahal ng Panginoon na siya may kahati. Dahil kapag may kahati, mga mahal, nagkakaroon tayo ng division. Nagkakaroon tayo, mga mahal, ng baka sakali. Gusto ng Diyos, siya lang ang iibigin mo ng buo. Dahil yan ang sinabi niya, mga mahal, this is the first great commandment. Ito lang yung dakilang utos ng mahal na Panginoon sa kanyang mga alagad. Ito ang kanyang inutos, mga mahal, at ipinangaral, ipinreach ni Pablo sa Philippian, mga mahal, sa lahat ng mga nandoon na mga mananampalataya. Dahil nawawala yung kanilang sacrifice, nawawala ang pagkakaisa. Mga mahal, kaya ito yung importante na sinasabi ng banal na kasulatan na kailangan natin, mga mahal, yung pag-ibig natin sa ating dakilang Diyos. Kaya tayo naririto. Siya minamahal, iniibig natin. Dahil kung hindi natin magagawa,
na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo'y nagpupuri sa mahal na Panginoon. Umiiyak tayo, sabi ng ating mga labi, nang gagaling sa ating puso, I love you, my dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Maglilingkod ako sa iyo, mahal na Panginoon. Hanggat ako'y buhay, hanggat ako'y malakas, ako'y maglilingkod sa iyo. Isinisigaw yan ng ating labi na nanggagaling sa puso. Pero kapag sa labi lang, wala kang madama. Lahat ng sinisigaw, lumalabas sa ating mga labi, nanggagaling sa ating puso. Kaya pag sumigaw ka, wala kang pakialam doon sa mga nakakarinig sa iyo, sa nakakakita sa iyo, damnais mo lang isigaw ang buong kagalakan, pagpupuri sa Diyos. And those two commandments hang on the law and the prophet. Sa dalawang ito ay nauwi ang buong kautusan at sa mga propeta. Praise the Lord. Ang mga lingkod ng Diyos sa Biblia, mga mahal, hindi lamang puro kasaganaan, bagamat nadyan ang mahal na Panginoon sa lahat ng kanilang mga panalangin, pinakinggan ng Diyos. Pero dumarating din yung supper. Dumarating din, mga mahal, yung trials sa buhay ng bawat isa. Kaya mga mahal, sabi, ihanda mo yung sarili. Sabi naman na upang kayo ay maging karapat-dapat sa akin. Daranas kayo na maraming kapagyatian ng mga bagay upang subukin ang inyong pag-ibig sa Kanya at ang ating pananampalataya sa ating Diyos sa buhay. Kaya sinasabi, ang bayang ito'y, oo, iginagalang nyo ako. Naglilingkod din kayo sa inyong mga labi, sabi ng ating mahal na Panginoon, pero ang puso nyo, inilalayo nyo. Sabi po ng Isaiah 29, verse 13. Praise the Lord, hallelujah. From the book of prophet Isaiah, chapter 29, verse 13. Wherefore the Lord said, for as much as this people draw near me with their mouth, Amen, and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men. Sa Tagalog. At sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin, at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at kanilang mga labi, ngunit inilayo nila ang kanilang puso sa akin, at kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila. Amen. Panginoon, minsan nakalulungkot sa tao na tayo naglilingkod. Doon na tayo natatakot, hindi sa Diyos. Kaya sabi ng Biblia, mahal, wherefore the Lord sent for much as these people drew. Draw near with me their mouth. Ginagalang ako. Sabi naman ng Panginoon, pinapupurihan din ako ng kanilang mga labi. Sabi niya, at ang kanilang bibig ng kanilang mga labi, ngunit inalayo nila ang kanilang puso. Madali sabihin natin, I love you, Jesus. Pero kung wala dito sa ating pagsunod, wala sa ating puso, mahal, hindi mo madama ang pagmamahal. Hindi mo madama, mahal, ang tunay na presensya ng ating mahal na Panginoon. Yung mga labi natin, lahat pwede nating sabihin. Subalit kung hindi nagagaling sa ating puso, malayo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon Kristo. Kaya mahal, ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon, nadyan ang bayan ko. Yung bayan tayo, mga tao. Oo, naglilingkod kayo, sumasambit kayo ng pangalan ko, pinupurihan ninyo ako, pero malayo yung puso nyo sa akin. Mga mahal, ang puso natin, nakikita ng Diyos ang bawat pagtibok ng ating puso, mga mahal, pinapupurihan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag punong-puno ka ng kagalakan sa paglilingkod sa Diyos, mga mahal ko mga kapatid, kahit anong mga trials, kahit anong mga pagsubok na dumating sa buhay natin, masaya ka na sumusunod, tumatalima sa utos ng mahal na Panginoon. Pero kapag ang puso mo, minsan ng tao, punong-puno yan ng galit, punong-puno ng puot yan, mga mahal, nadadali yung buhay niya. Namamad-stroke, kaya nakakakita kang tao, malakas, walang sakit. Magimahal, natumba na lang naman yung stroke. Magimahal, di naman natin na lahat. Dahil punong-puno po sila ng galit sa kanilang puso. Punong-puno sila ng kasalanan sa kanilang puso. Magimahal, naglilingkod sa Diyos, pero dito lang, wala sa puso. Pero kung isang tao, magimahal, sabi ni Pablo, doon sa Corinto, nais ko kayo narito, magkaisa tayo mula ngayon, tayo magpuri sa Diyos. Huwag tayong tumigil na pasasalamat sa Panginoong Diyos. Gaya natin ngayon
Gaya ng ating church, ng ating gawaing ito, minulat tayo ng ating malapasong living Bible. Minulat tayo sa pananampalataya. Iminulat tayo mangimal sa tunay na pagsunod at pagtalima sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody say amen. Hindi nagtuturo ang ating iglesia na kapag may problema ka, pumunta ka rin, magaliw ka. Amen. Hindi tinuturo kapag may sakit, mangimal pumunta ka doon sa magaling na doktor, pumunta ka doon, uminom ka ng ganito. Tinuturo sa atin, magpuri ka kapatid, mag-ayuno ka, dumalangin ka sa Diyos. Gagawa ng paraan ang ating malapay sa buhay natin. Madaling papurihan sa labi natin. Kaya, salita ng malapay noon, makapangyarihan. Sa ganito'y nakikilala ka, sabi doon, by they shall all men know. Makikilala tayo na nakapaligid sa atin that ye are my disciple. John 13 verse 35. From the book of John, chapter 15, verse 35. But these shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Sa ganito'y nangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Amen. Take note, amen. Take note po natin, mga listener natin, mga webcast viewers natin. Importante ito. Sa buhay natin, lalo na ikaw ay umiibig sa mahal na Panginoon. Walang mabigat na bagay na sabihin natin, hindi ko kaya. Sa atin, di natin kaya. Pero kapag nadyan ang pagmamahal mo sa kaligtasan, kung minamahal natin yung ating sarili, mahalin natin ang nagbigay sa iyo ng buhay. Kaya by they shall all men know that ye are my disciple if ye have love one to another. Yung pag-ibig natin napakahalaga sa harap ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Ngayon, ilang taon na po tayo naglingkod sa mahal na Panginoon. Dumaan ang maraming taon, mga pagsubok, maging mahal, ang iba sa atin nung araw. Grabe, maging mahal. Makasamba lang sa gawain ng ating mahal na Panginoon, maglalakad. Amen. Magbabaypit sa mga sakyan, makiusap, makadalo lang. Dahil grabe sa ating puso yung pagmamahal natin sa ating kaligtasan. Yung first love, amen. Kapag na-first love ka sa mahal na Panginoon, mahal, lahat ng bagay tatahakin mo. Amen? Sabi nga, kasabihan, kahit maraming baha, tatahakin mo, makapagsamba ka lang, makapagpuri ka lang sa Diyos. Pero kapag nawala sa atin yung love, yung first love natin sa Diyos, mahal, kahit nadyan na yung banal na gawain, tamad na tamad ka magsamba. Amen. Tamad na tamad ka magpuri sa Diyos. Tamad na tamad ka makinig ng salita ng Panginoon. Tamad na tamad ka magbuklat ng Biblia. Dahil nawawala yung first love natin. Pero kapag nadyan yung pagmamahal sa iyong puso, pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, gabit araw, mahal, iiyak ka hindi sa problema, iiyak ka sa kabutihan ng Diyos sa buhay. Mahal na Panginoon, bakit po ako narito? Siguro malapin kung wala ako sa Jesus Miracle Crusade. Patiwara na ang buhay ko. Wasak na yung buhay ko. Nasaan kaya kalagayan ko ngayon? Salamat, mahal na Panginoon. Tinawag mo ako. Hanggat may lakas tayo magpasalamat sa Diyos na buhay. Makapangyarihan sa hindi nagbabago. Tayo nagbabago. Kapag may trial sa tayo, mahal ang iba sa atin nagbabago yung ating pag-ibig sa Kanya. Binabawasan natin, mga mahal. Kapag may mga bagay, minsan nga, kapag hindi na natin natanggap, palihim nagdaramdam tayo sa Diyos. Di ba? Minsan, mga mahal, binubulong ng ating puso, ayoko na, mahal na Panginoon, totoo ka ba? Mga mahal, kailanman, hindi natin sinungaling ang mahal na Panginoon. Minsan, tanong natin, totoo ba, Diyos? Mahal na Panginoon ako. Totoo ang Diyos natin. Yung pananampalataya lang minsan sa atin ang hindi totoo. Amen? Pero kailanman, hindi pagkakaita ng Diyos ang lahat na nangangailangan sa Kanya. Nakasabihin natin, sa lakas ko ito, sa talino ko ito, ay kung mawala naman yung talino mo, bali wala din, lalakad ka sa kalsada, walang direksyon yung buhay mo. Diba? Wala din. Kaya sa Diyos, sa mahal na Panginoon, kailanman, bawat tao, walang may pagmamalaki sa mahal na Panginoon. 14:15, John.
Hallelujah, praise the Lord. From the book of John, chapter 14, verse 15. If you love me, keep my commandments. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Praise the Toldo, Lord. napakaiksi lang ano. If you love me, keep my commandments. Yung umiibig sa Diyos, sabihin natin, praise the Lord. Subukan mo umibig ka na wala sa iyong puso. Lumalabas sa bibig mo. Mahal kita. Mahal kita, Panginoon. Pero wala tayong madama. Pero kahit di mo isigaw, hindi pa nabukan ang labi mo, bumubukal na yung pagmamahal. Di ba naranasan natin kapag yung puso puno-puno, hindi pa lumalabas sa bibig, lumuluha ka na. Amen? Umiiyak ka na. Hindi sa emotional. Umiiyak ka. Dahil ikaw, maging mahal, ay inibig at pinahalaga ng mahal na Panginoon. Kaya tuparin ang kanyang utos, hindi mabigat para sa atin. Walang bagay na mahirap. Dahil ang daing ng tao mahirap. Mahirap gawin, maging mahal. If you love me, keep my commandments. Ang kanyang utos, hindi mahirap. Yung magbigay ka sa gawain ng Diyos, hindi mahirap. Yung magpagamit ka sa mahal na Panginoon, hindi mahirap. Masarap pa. Na ginagamit ka, lagi mong nadama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Siya, mas masarap, nahirapan ka. Nagtatravel ka, bakit mo ginagawa, kapatid ko? Namamasahe ka, gumagasta ka para makasamba lang. Doon, mga mahal, makikita ng Diyos yung pagmamahal mo sa Kanya. Hindi mo tinitingnan anumang bagay ng pagod mo. Hindi mo tinitingnan anong bagay may mal sa iyong sarili. Ang nais mo lang, mapaluguran ang ating mahal na Panginoon. Amen? May mga kapatid na tayo, iba eh. Sabi sa kanya, walang deo. Hindi kayo pwedeng umalis. Kapag umalis ka, dito, sabi, tingnan ko kung bibigyan kayo ng trabaho ng inyong church. Sabi ng ating kapatid, hindi po kayang bigyan ng church, pero ang Diyos namin, sa Jesus Marcos, siya magbibigay ng trabaho. Di ba? May mga ganyan po to. Kahit anong church, hindi po kaya magbigay. Pero ang Diyos namin, sa Jesus Marcos, siya magbibigay. O, sige, umalis ka na. Sabi sa kanya, umalis ka na. Wala ka ng trabaho. O, ay pagkatapos inaantay sa pagkalunes ba't di pumasok? Di ba? Inuna niya yung sambahan. Hindi ka pwedeng sumamba linggo, mas maraming customer. Di ba? Ganyan minsan, mga boss. Pero kapag yung faith, yung panampalataya natin yan, i-honor ng mahal na Panginoon yung nais ang puso mo. Ibigay ng mahal na Panginoon. Yan ang sinasabi niya sa mga Kristiyano sa Pilipos. Magkaisa kayo, sabi ng Diyos. Huwag kayong maghiwalay. Magkaisa kayo, nais ko. Sabi niya, makita kayo nagkakaisa. Sabi ni Pablo, nadatnan na nagkakaisa, nagsasamba, nagpupuri sa Kanya. Sabi, siya ang magbibigay sa iyo ng karunungan. Kamangamba, sabi ng Proverbs chapter 2, verse 6, kapag ikaw minsan ay naging talunan, kamangamba, ang Diyos ang magbibigay ng kapangyarihan sa iyo. Sabi po rito, Proverbs 2:6. From the book of Proverbs chapter 2, verse 6. For the Lord giveth wisdom, out of His mouth cometh knowledge and understanding. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa Kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Sa Kanya pala nagagaling, sa bibig mismo. Gamitin lang yung bibig natin magsalita ng Word of God. Lumalabas may lasang asin. Lumalabas may biyaya. For the Lord giving wisdom out of His mouth, cometh knowledge and understanding. Lumalabas, mangiman yung karunungan at pagkaunawa, pauunawa sa iyo ng Diyos, ng ating dakilang Diyos, yung mga bagay na nagaganap sa buhay natin. Amen? Ang mahal na Panginoon magpapaunawa sa iyo, mangin mahal kapatid. Huwag mo panghinaan, huwag yan ang maging dahilan para hindi tayo maging masigla o mawalang gana tayo sa pagbabagamit sa mahal na Panginoon, mangin mahal. Isipin natin mga kapatid, mas maganda, may trials, lagi ka nagpupuri sa Diyos, lagi ka lumuluhod, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Ay minsan kapag wala ng pangangailangan, di ba, Kristiyano, kompleto na sa kanyang higaan, kompleto na sa kanyang tahanan, lahat. May mga pagkakataong, okay na, panatag na tayo kasi wala tayong kailangan. Pero kapag may problema ka, mangin mahal ko, sigurado yan. Bago lumabas yan ang kanyang tahanan, luluhod muna yan mag-pray.
Amen. Bago magtrabaho sa kanilang opisina, anumang bagay, nananalangin sa mahal na Panginoon. Dahil yan yung sandata eh. Para paglakbay mo sa opisina mo, paglabas mo ng tahanan mo, humarang mga ang dyablo, hindi siya makaharang sa iyo dahil punong-puno ka eh. Punong-puno ka ng power. Nadyan ang mahal na Diyos sa iyo. Amen ba? Ngayon, o Israel, sabi, ano ba ang hinihingi ng mahal na Panginoon sa atin? And now, Israel, ano ang hinihingi ng Diyos? Sino Israel? Inyo Israelites. Tayo po, mga Kristiyano ngayon. Okay. Praise the Lord, hallelujah. From the book of Deuteronomy, chapter 10, verse 12. And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee? But to fear the Lord thy God, to walk in his all ways, and to Amen. love him, and to serve the Lord thy God with all heart, and with all thy soul. Sa Tagalog. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya. At paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Amen. Tayo yun nyo Israelites sa ating panahon. Tayo yung bagong Israelita sa ating kapanahunan. Ang hinihingi naman ng Panginoon, maging mahal ito eh. And now Israel, whether the Lord thy God required for thee, but the fear of the Lord thy God to walk in all his way. Say amen? Lumakad sa Panginoong Diyos, matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kaniyang mga daan, iibigin mo siya at paglilingkuran mo siya. Habang ikaw ay naglalakbay, habang ikaw ay nadyan sa iyong ginagawa. Hindi natin malilimutan yung ating tungkulin sa mahal na Panginoon. Ganon din sa mga kapatiran ko iba rito, malalayo pa inyong pinagalingan. Wednesday, Friday, may mga trabaho tayo. Talagang nadyan, inuuna natin ang gawain ng Diyos. Tama yan. Pupunuan ang mahal na Panginoon kung anong kakulangan natin. Hayaan mo ang Diyos ang mag-provide. Ang mahal na Panginoon, na magpapala sa lahat ng bagay ng ating ginagawa para sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon Kristo. Amen. Lahat, mahal ay pinagpapagalan, lahat ay binabata. May takot tayo eh. Hindi tayo mag-rapture, mahal. Nasa pagtitipon, walang maiwan ang mga anak ng Diyos. Amen ba? Yan ang nais ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya iibigin natin ang Diyos ang buong lakas. Sabi roon, mahal ko, na may takot sa Kanya. Mga kapatid, paglilingkuran natin siya, hindi kalahati ng ating katawan, kalahati sa mga makasanlibutan, kalahati sa Diyos. Ganon din yung puso natin, nahahati tayo. Ayaw ng mga Panginoon na siya may kaagaw. Gusto sintro lang yung ating puso, yung ating isip sa Diyos, mahal, upang patuloy pagpalain ng mga Panginoon. Hindi lang ikaw, pati pamilya mo, ang pangako ng Diyos ay pagpapalain niya dahil yan yung kanyang sinabi. Amen. Everybody say, praise the Lord. Mahal, tayo po'y tumayo, awitan natin ang mahal na Panginoon sa lahat ng ating ginagawang papuri sa Kanya. Tinalakay natin, beloved Paul's prayer to saints in Philippians. Ang panalangin ni Apostol Pablo sa mga banal, sa mga taga-Pilipos. Lalong ipinapanalangin. Mga Kristiyano, mahal, hindi porke sabi natin, hindi na natin kailangan ng panalangin. Mahal, napaka-importante niyan. Yung panalangin, mahal, na mga lingkod ng Diyos para sa atin upang tayo laging sumagana, puspusin ng kagalakan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Tayo umawit, you shall love the Lord with all my heart, with all my soul, with all your mind. Tayo awitan ang Diyos. You shall love the Lord with all your heart. You shall love the Lord with all your soul. You shall love the Lord with all your mind, with all your heart, with all your soul. With all your mind. Purihin natin mga Panginoon. You shall love the Lord with all your heart. You shall love the Lord with all your soul.
know you're mine. Lord, I love Jesus. For all the things you did, Lord, I love you. To help me love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind. I will love you, Lord, with all my heart. I will love the Lord with all your soul. I will love you, Lord, with all my mind, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Purihin mo natin, mahal na Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Buong lakas. Lord, I love you for all the things you do. Lord, I love you. Isigaw natin ang ating puso. For all the things you do. Lord, I love you. Help me love you more. Hallelujah. With all my heart. With all my soul. Lord, I love you, Jesus. Thank you so much, Lord. Patuloy mo kami kinakahabagan. Manang Panginoon, hallelujah. Thank you so much, Lord God. Hallelujah, hallelujah. With all Lord, I love you, Jesus. For all the things you did, Lord, I love you. Let me love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Hallelujah. Tandaan natin, sa bawat hakbang natin, sa bawat pagsamba natin. Kaya sabi ni Pablo, gusto ko kayo lahat ng mga Kristiyano sa Corinto, sa Philippians, magkaisa kayo na masumpungan ng Diyos na nagkakaisa, na nagpupuri sa Kanya. With all my mind, buong isip natin ibigay natin sa Kanya, buong lakas. For I love you. Wala tayo may gaganti sa kabutihan niya. Magimahal, purihin natin Diyos. Hallelujah.
God bless you po, mga beloved singer sa ating altar call. Lord, I love you with all my heart, with all your mind, with all your soul. Kaya na ba nating isigaw sa gitna na naglalakbay ka? Sa gitna ng kadiliman at panganib? Sa gitna na dumarating minsan ng mga trials? Mahal na Panginoon, bisa kami nagkukulang, subalit nandiyan yung habag sa amin. Ang aming puso minsan lumalayo sa'yo. Subalit nandiyan. Panginoon, sabihin po natin, I love you, my dearest Jesus. I love you, my dearest Jesus. I love you, my dearest Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tayo po, Panginoon, sa gabi ito, hallelujah. Nandiyan naman ang Panginoon, manalangin na po tayo sa ating mga pangailangan. Yan ang gusto ng Diyos. Ayaw niya na siya may kahati sa ating puso. Ayaw ng mahal na Panginoon, Panginoon, tayo madiscourage sa paglilingkod sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila namin Diyos, mga pangyarihan sa lahat sa gabing ito. Sa unat dalangin po ng amin, dearly beloved noble Pastor Evangelist Waldy Estrada Almeida, ang iyong uling propeta and beloved children. Narito po ang iyong mga anak na patuloy nagsusumamo sa iyo. Patuloy pagpalain, malapay noon ang iyong pinagpalang banal na gawain sa lugar na ito. Patuloy mong gamitin ang iyong mga anak na maging matatag ang sa nalalapit na pagbaba
babalik. Pagpalain mo po, anuman po ang mga pre-requests, book request, mga tagline, makaramdaman, mga weekly viewers namin sa gabing ito, mga kapatiran namin sa bawat lugar, malabay sa dako ng pudyera diyan, sa dako ng abundami, tugunin mo po Diyos ang panalangin magi sa lugar na ito. Mahal na Panginoon, hallelujah. Ito po ang aming samot panalangin, we pray in Jesus' name. Amen and amen. Mga mahal, bilang po ito punta, kaliwang kamay sa parte po ng inyong karamdaman, kanang kamay sa ulo. Kung may problema, lagi pong manalangin. Ha? Huwag pong manghimago dahil yan po yung lakas natin. I-cast out nyo yung nabulong, na nanghihina tayo, gawa ng kaawayan. Isipin nyo habang nilihan sa yung sarili nyo, ang malapas na naglihan sa atin. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sa gabi ito sa panalangin ng iyong propeta at minamahal, ginagalo ng pastor, and binabisardan. Cast out natin. Sige, manggitin nyo. Demonyo karamdaman, leukemia, TB, diabetes, asthma, cast out in the name of Jesus. Mga hapo, lahat ng uri ng mga sakit, mga karamdaman sa aming mga kapatiran, mga hadlang sa mga pagpapala, sa trabaho nila, mga nagbibigay doubt, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sabihin po natin, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.